kanina ang bigas. 'Di ba? Magkano na ba ngayon ang isang regular milled rice ang per kilo parang 60 to 90 ba ang kada kilo ho ngayon? Halatang hindi mamalengke no. So atin muna ho nga alamin dahil makikipag-ugnayan muna tayo at makikikumusta tayo sa Sinag. Si ka Jason Kainglet, Sinag, Executive Director, yung po Sinag, Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Ayun, Sinag. Sige, so line 4, okay na ba tayo kay ka Jason? Ka Jason, magandang umaga po sa inyo. Live tayo sa DCXL, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ricky, at sa lahat po ng nakikinig sa kanyang programa. Okay, so kukumustahin muna namin ang ating mga magsasaka na nasa grupo ho ninyo. Kumusta ba sila ngayon? Medyo taga-alangan po at kinakabahan dahil 6 weeks into the conflict po sa Iran ay patak-patak lang po yung nakakatanggap ng ayuda, pero sa habang tumatagal po itong problema, unti-unti po talagang hindi nakakapalaot yung mga mangingisda at sa mga farmers naman natin, decision time nila in the next 2 weeks po kung sila ay magtatanim pa o hindi. Kaya yan pang sitwasyon ngayon, nag-aantay sila kung ano magiging response po ng ating government para malaman nila kung sila po ay magtatanim pa o hindi in the coming weeks and months po. Pero kayo sa Sinag, ang latest, sabi niyo inaantay, ang latest dito mukhang hindi nagkasundo yung peace talks sa Pakistan eh. May initial ano ba kayo dyan? Reaction kayo dyan? Ang agricultural kumbaga, nakaabang tayo sa magiging epekto sa crudo dahil yung po ang pinakamahalagang sangkap sa production ng ating mga farmers at producer po. Yung tatlong beses na tinaas niya from 53 to 170 para ng 20 pesos bukas, malaki po talaga ang impact. Kaya ang inaantay natin ay yung package ng mga ayuda. Hindi po yung kasalukuyang one-time na 3,000 sa farmers, sa fisher talk at 5,000 sa farmers. Talagang napakaliit po at hindi pa makakasustain kung ang plano talaga ng gobyerno ay tuloy-tuloy pa rin po makapagtuloy ng ating mga farmers. Opo. Ang initially, ang nabalitaan na ho rito na ibinigay sa ating mga magsasaka ay 3,000 nga kada isa hong magsasaka. Ito ho ba'y kumusta ngayon ang pamamahagi sa atin ho mga farmer? Yung nasa listahan sa Ricky ay napakaliit at napakakunti pa. Halimbawa na lang sa ating mga farmers kung ang ibibigay, kahit sabihin mo lang 5,000, ang madadagdag po sa kanyang gastos kung siya ay nagtatanim ng palay, 60,000 kasi yung dating production cost na per hectare. Ang initial na estimate natin sa kasalukuyang presyo ng langis times 0.5, ibig sabihin dagdag 30,000 per hectare ang kanyang magagastos. Kaya talagang kulang kung 5,000 lang ang maibibigay sa kanya. Ang mas matindi talaga ngayon sa Ricky yung sa ating mga mangingisda. Dahil siya yung pumapasa ng dagdag 100 pesos per liter. So kung siya ay papalaot, gumagamit ng 5 liters o 10 liters, ibig sabihin po yung dagdag sa kanyang gastos, pinakamalit 500 at pinakamataas 1,000. Kung siya ay nakakahuli lamang ng 5 to 10 kilos din dahil hindi nga po siya makapalaot ng malayo, talagang halos wala siyang naiuwi sa pamilya at halos pangkain lang yung kanyang nahuhuli dahil sa taas ng crudo. Bawin-bawi lang yung kanyang napagbentahan para po dun sa kanyang nakonsumong crudo sa pang-araw-araw. Sa nga pala, yung service contracting, parang sa pagkakaalam ko dyan, ang hati, una lumabas ito, ang hati ay yung mga land base at saka yung mga pumapalaot. So kasama kayo dyan, yung mga mangingisda natin, kasama dyan sa babayada ng per kilometer dito sa service contracting? Ang pagkakalam natin, Sir Ricky, sa public transport pa lang yan, yung sa ating mga mangingisda, binagbitan pero hanggang ngayon, wala pa rin dinaw kung paano at kung magkano. Ang talagang hinihiling nila ay direktang suporta sana sa crudo, kung kaya i-subsidize between 50 to 100 per liter. Ang ating mga fishers at farmers, hindi naman sila humingi ng ayuda. Subsidy. Ng tulong para dun sa paggastos na sa kanyang pagpapalaot o sa kanyang pagtaranim. Kaya nga po sana sooner than later dahil nga kung ang sabi ng gobyerno kahit matapos ang gera, it would take 6 to 1 year para
mag-normalize ulit. Pag ganun po nangyari, baka wala nang umabot. Wala Oo nga nang eh. magsaka at wala na pong mangisla in the coming months and kahit po sa last quarter ng taon. Medyo maraming problema tayo sa ating food security kung hindi po talaga ma-actionan itong mga kahilingan ng ating mga mangingisda at magsaka. Opo. Ang tinitingnan kong figure dito, ka Jason, ay 9,700 na magsasaka. Ito ba ay figure din sa inyo? Or paano bang hati nito? Magkasama na ba ito magsasaka at mangingisda? Mismo din, yung banggit nila, 11 million ang nasa agricultural sector, 2.2 dyan ay mga mangingisda. Ibig sabihin, mula 6 million ay yung mga director nagtatanim, Oo. another 2 million yung mga agricultural workers. Oo. Kaya po, ang bilang talaga is 11 million, yun talaga ang nag-aantay ng ayuda. Oo, mali pala yung ano ko dito. Mali yung binanggit ko sa iyo, yung 9,700 qualified financial assistance. Oo. Opo, kaya napakalit. Kaya sabi natin, outdated din yung listahan dahil ang Oo. requirements sa fuel subsidy sa RITI unang-una dapat may bangka ka. Tama. Hindi naman lahat ng mangingisda ay may motorized bangka. Hiraman po yun ang sitwasyon dyan. Pangalawa, doon sa mga farmers, ang beneficiary ay directors bigo na gumagamit ng mga farm equipment tulad ng mga traktora, yung mga thresher, yung Opo. mga irrigation pump. Kaya po marami sa atin na hindi qualified. Ito sabi natin, baka dapat matago yan, may listahan naman ng mga barangay, puntahan talaga sila kasi nga po parang sa public transport, marami rin talaga yung hindi nabibigyan. Tama, At oo. kung yung listahan natin ngayon sa region, nasa 100,000 plus lang yung nakalista so far na nabigyan na. Ibig sabihin, napakaliit, ano? Halos wala pang 1%. Yung dapat nilang mabigyan, 6 weeks na po ang crisis. Ay, sabi natin, habang tumatagal, talagang nababawasan po yung nagsasaka at Opo. mangingisda po. So teka muna, linawin lang natin ito. Importante ito eh. Kasi nga pag ganito ho, ang fina-follow up natin talaga, food security. Ano ho? Yung mga, yung binabanggit ninyong qualification sa makakakuha ng ayuda, ayan, binanggit nyo, mas marami pa pala kaysa dito sa talang nakuha natin. Yung mga hindi qualified, may bilang tayo niyan, yung mga hindi kasama sa, doon sa bibigyan ng ayuda ng gobyerno. Yung sa ground ang sinasabi nila sa mga nabigyan, halos nasa 30 to 40% yung hindi nabigyan. Kaya ang sabi natin kaagad ay i-cleanse yung listahan, i-update, para yung talagang benefits yung dapat makinabang ay mabigyan. Yung problema natin sa region, yung mga tanim pa or magtatanim. Oo eh. Kung 2 hectares above ka, disqualified ka na kagad hindi naman po ang sapatan ay yung hektare dahil Tama. marami dyan yung malalaking hektarya. So ito yung maraming unproductive portions yung kanyang lupa. Apo. At talaga siya yung gumagamit talaga ng marami ang puro dahil mas malaki sinasaka niya. Sana sige, tingnan, yung talagang may tanim, yun ang dapat bigyan. At yung talagang wala naman ginagawa at nasa listahan, yun po ang dapat talagang bawin out. Alam natin na ang gobyerno ay gusto niyo talagang mabigyan. Yun talagang dapat na nagsasaka at nangingisda. Pero masyadong matagal na po itong 7 weeks na this week, dapat po ay nakatanggap na kaagad itong ating mga mangingisda at mga magsasaka. So una, ang hinihiling ninyo ay update ng listahan para sa kumbaga mga qualified talaga at siyempre pag-consider doon sa mga dapat mabigyan na maaring hindi makasama doon sa programa ng subsidy. Ikalawa, ang gusto ninyo mangyari, sustained na subsidiya. Ano ho, Ka Jason? Sustained. Oo. Kasi po, kasi halimbawa yung 3,000 sa RITI, Oo. kung yan ay bibigay sa mangingisda, yung dagdag niya per day lang sa pagpapalaw sa Tama. krudo, Opo. ay 1,000 na. Ibig sabihin yung 3,000 is just good for 3 days. Opo. Para lang talagang makatulong siya. Ang sabi natin ay directional, comprehensive, para hindi naman kailangan yung buong pangpulso niya ay bigyan. Kaya lang, hatiin na ng linggo-linggo, mabigyan sila para sa paano nakakapalaot ang ating mga mangingisda. Talagang mabigat yung bibigay mo yung buong kailangan niya ng panggastos. Pero dapat nga po at least makasustain sila na mabuhay yung ating mga mangingisda. Yung 3,000 sana per week, kung kakayanin para Per week. 3 araw siyang pwede makapalaot.
At yung ating mga farmers, nagkataon ni Sir Ricky, mabuti, kakaani, yung iba magpe-prepare pa lang sa pagtatanim. Ang estimate natin, at least 30,000 per hectare ang kung kayang itulong ng gobyerno kung talagang hindi bababa ang presyo ng gasolina. Yun ang kailangan po niya in the coming 2 to 4 weeks. Opo. Kasi po, ngayong May saka June, Sir Ricky, yan ang crucial kasi yan ang panahon na magtatanim ang ating mga farmers ng palay at mais. Kaya in the next 4 weeks, yan po yung crucial kung siya ay magtatanim pa o hindi. Oo. So sige. At tayo ho'y nakikipag-ugnayan din sa Department of Agriculture. Even nga ang BFAR, gusto ho nating makausap. At siguro sa mga oras na ito nga lang, sila ho'y abala sa dahil nasa sentro nga ho ng paghahanda, no, ang mga government agencies. Anyway, Jason, sige, maraming salamat to. Kasi ang isang, alam po nyo, ever since, ang aking isang iniisip dito, talaga bang ito ay crisis itong pang-national, no? National government lang kasi ang namomobilize. Gusto nating mag-follow up soon. Ano rin ba ang tulong ng local government? 'Di ba, Jason? Hindi ko alam kasi kung tatanungin ho rito ang national government, definitely they will say yung fund limitado talaga at kailangan lahat ayusin eh. Pero how about the local government? Ano bang ano rito? Tingin nyo rito? Tama po, crucial ang role ng local government. Unang-una, sila yung dapat katuwang ng national government to identify kung sino talaga ang mga beneficiaryo at ang bawat probinsya naman, kahit munisipyo, depend rin sila sa pagtulong. Baka importante po, Sir Ricky, magtulungan, mag-coordinate ang LGU at ang national government para una, hindi masayang yung binibigay na ayuda katamang mga beneficiaryo siya mabigyan. At pangatlo po, yung sinasabi natin, sustain itong mga pagtulong para ang problema natin sa nagka-problema ang ating mga farmers kung magtatanim o hindi. Last quarter po ng taon, Sir Ricky, nararamdaman natin yung impact talaga ng kakulangan sa pagkain. Ako nga ho, more than pag-aayos ng listahan at qualified beneficiaries lang for LGU sa nakikita kong role even financial assistance. Yun ho yung isang nakikita ko. Anyway, sige Jason, maraming salamat ho sa inyong oras at tayo magkwentuhan muli sa susunod pong mga araw. Opo, Sir Ricky, salamat sa pagkakataon at magandang umaga po sa kanila. Thank you, si Mr. Jason Kainglet, Sinag, Executive Director po sa Samahan ng Industriya